Sa isang masukal at peligrosong lugar, minsan ating iniiwasan di dahil baka tayo ay maligaw, kundi dahil sa makamandag na mga nilalang na maaaring kumitil ng ating buhay. Pero sino ang mag-aakala na sa kalagitnaan ng peligroso at masukal na kabundukan, ito pala ay nagtataglay ng nakatagong yaman. Sa barangay Lingkuro ng San Jorge Samar, natuntun ko ang mag-asawang mahigit 4 na dekada nang lumilikha ng kakaibang obra. Linggo, araw ng pahinga. Pero baliwala ito para sa pamilya Encila. Imbes na magpahinga, ito ang araw na aakyat sa bundok si Mang Eladio para mag-withdraw. Hindi pira, kundi isang bagay para gawing kasangkapan. Sa araw na ito, sinamahan ko si Mang Eladio sa bundok para mag-withdraw sa bangko ng damuhan. Nag-umpisa ang aming paglalakbay sa konkretong daanan at ito ay unti-unting naglaho patungo sa luntiang kabundukan. Mapanganib daw ang lugar na aming pupuntahan. Lapinig, ang umuong, halas. Ang halas ang pinakamakuri ko dito. Kaya ang mga kakugnan, ang mga kasigutan, akong gintatarap. Tulad ng lawak ng mga kabundukan, ganon din kalawak ang pangarap ni Mang Eladio sa kanyang mga anak, ang makapag-aral at makapagtapos. At makalipas ang 1 oras sa aming paglalakbay, pero gunti pa ito. Oo. Ano man, di pa siya pwede kuhaon. ito ang unang bisis na nakakita o nakahanap kami ng nito. Ngunit dahil sa taglay nitong liit ng katawan, tila hindi ito sapat o hindi mapapakinabangan. Kaya nagpasya kami na dumako sa kabilang bundok at maghanap ng iba pa. Sa ikalawang pagkakataon ay nakahanap na naman kami ng mga nito. At dito ay nag-umpisa ang pagkukuha ni Mang Eladio. Pero hindi gaano kadami. Isa-isa niya itong kinuha at dahan-dahang pinutol hanggang makarami at maipon. At sa di inaasahang pangyayari, biglang lumuha ang kalangitan. At dito, nagpasya siyang umuwi na lang kami. Ngunit di sapat ang kanyang mga nakuha upang makagawa ng kasangkapan. Itinulak siya ng pagpapasya, kaya nagpatuloy ang paghahanap sa di alintanang hinaharap. So, kung saan yung pinakamasukal, doon tayo papasok para makita o makahanap tayo ng ito. Amumuong, lapinig. Kamula ito mga amimitas, nga magpulang akuan, naluksoya. Damo nga manunukod mga nagiyang ko. Ginhiran tanak, rapit simana, mga 5 kadlaw. Nahubag na klawas ito basta natutubag ito. Amumuong. Sa edad niyang 80, tila di alintana ang hirap na kanyang ginagawa. Mapanganib man sa mga makamandag na mga nilalang, kailangang makipagsapalaran kahit sinusubok ang kanyang katatagan. Sa ikatlong pagkakataon, nahanap na niya ang kanyang pakay sa masukal na lugar, ang nito. Bisan dirak makita ang puno kung may dak makita nga dahon din sa
makatagrap ko itong hiyad para makuha ko ito bisan masigo ko raw. Ito yung hinanap namin dito. Ito yung tinatawag na nito na makikita mo talaga sa pinakamasukal na parte ng damuhan o talahiban. So tulad nila ng mga eksperto sa paghanap nito, ang tinitingnan nila ay yung dahon. Kasi doon talaga sa dahon na ito yung palatandaan na andun talaga yung nito. Natukob na gadak ito, kuan, namumuong, nagruling ak nga ni hanhigad. Ang tanging tukob ak, pati nga ni Didia, din may mga kalawasan. Anakon buhat nga dirak, paugasan, kumulob na la ak kuan, kumulob na la kabanti. Makuri ko nga parte, kung nagkukwak nito, naramanggod kay damuan manurokob. Kung naabtang kay nuran, ada uran adlaw imo naranasan ng kakurian. Anyara ng pagkukuha nito. Nalubog sa kabataan nga babayaan ito. At makalipas ang mahigit 2 oras na aming pagkalakad sa kabundukan, umuwi na kami, dala-dala ang nito na kanyang nahanap sa masukal na talahiban. Makuri gudit ang pagkuhan, ang pagbuka, ang pagkuha kay ang pagbuka ito ugan nga niya nakakasama ito hiya. Tika nga pagkuha nito nga dahang kahuman ang kalo, 8 kaadlaw namon kahuman. Usa lang kakalo ito. Duha ka mo na trabaho. Duha kami na trabaho ito. Ito ang pagnanawi, ikalawang proseso matapos biyakin o pira-pirasuhin ang mga nito. Makalipas ang 1 linggo, binalikan ko sila sa kanilang tahanan. At sa di inaasahang pangyayari, ito ang aking naabutan. Isang napakagandang sombrero na tila sombrero ng isang cowboy. Mano-mano itong ginawa ng mga kamay na umaabot ng 8 araw. Ito naman ang tinatawag nilang karuray. Parang kadena na pinagdugtong-dugtong na bilog. Ginagawa ito bilang dagdag palamuti sa sombrerong ito. Pinong-pino at malinis ang pagkagawa. Akon pagpursige nga makahimo akin nga akon nibabaruan para makabulig ang pamilya. Pati ang akon mga anak may damabalon-balon gihapon hira eskwelahan. Asa nga bisan makuri anak pamati, masakit na kuloy nga turugon, nalalampasan na ka ng pagkaon. Ito bin po sige ko nga makatima akan trabaho. Kuan ang kalo ang natin na lagi ko kuan na mapalit hiya diri bahiya pag-alingan ng pagpalit mapalit hiya para makabulig. Ang gora na unom kadlaw ito. 600. Tapos unom ka adlaw. Oo. So napataklahin sinan adlaw. Kada akong kalugyan ganito pero da kay makuri kami. Amo nito pinaghirapan kay paano man man kami kakadto. Praktikal ang dahilan ni Aling Angelina at Mang Eladio kung bakit ginagawa nila ito kahit mahirap. Ito ay mamuhay ng malinis at marangal na pamamaraan. Ang itinuturing peligrosong masukal na talahiban ay isa palang imbakan ng tunay na yaman.
Kung sipag lang ang basihan ng tunay na yaman, matagal ng milyonaryo ang pamilya na ito. Ngunit ang realidad, kung sino pa ang masipag sa komunidad, sila pa ang pinagkaitan ng kaginhawaan. Ako po si Antonio Cabubas at ito ang aking special documentary. Magandang araw mga kapatid.